pong pinakaabangang sumbong at aksyon. Sumbong at aksyon sa Wanted sa radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 090887 Tulfo o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, nandito po ngayon si Ma'am Maria Carmelita Madrid at John Madrid, mag-ina. Mag-ina sila. Pero andito po si Ma'am Maria Carmelita, Idol, kasi siya yung na-aksidente. Okay. Actually, nangyari po ito kaya siya nandito sa atin para maayos o mapagamot siya ng isang furniture center kung saan nga po ang insidente at may mga pictures nga siyang dala. Nangyari po ito May 17 between 4 to 5 p.m. sa may Shaw Boulevard, Mandaluyong. Ang pangalan ng establishmento ay Mandawi Foam Furniture Center. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Carmelita. Magandang hapon po. Okay. Ba't po kayo napunta doon sa Mandawi? Customer Ano po kayo? sana, sinamahan ko po yung anak ko para tumingin po ng mattress sa kanila. Okay. At saka ng carpet po. Hindi naman po biglang may dinaanan po akong matigas na bagay na natisod po ako. Ayun. Sabi po ng pamilya ko, meron daw po nakalabas na kahoy. Okay. Sa pagkakasalansan po nila hindi pantay. So pagtalisod ko po, sir, tumama po agad yung mukha ko ulit sa isang platform po ng palete po ulit. Una po ang mukha. Uy, ilang araw po kayo nasa ospital? Bali, kulang-kulang 1 linggo po. Bago rin ko po naimulat yung mata ko, 3 araw din po bago ko siya naimulat. Kailangan pa po nila mag-inject. Naka-oxygen kayo nung unang araw na dinala kayo doon, ma'am. Opo. May picture dito na naka-oxygen siya, Nins. Malala, talagang magang-maga yung mukha niyo po rito. Opo. Nasa ospital kayo. So, yung Mandawi Foam, ayaw po kayong asikasuhin? Ayaw, actually sir, nung na-aksidente po ako, hindi man lang po nila kami tinulungan, hindi man lang po kami dinala sa ospital. Wala man lang po nagsama Sino sa nagdala kanila. sa inyo sa ospital? Customer pa po nila na Nagmalasakit? Opo, na dalhin kami sa ospital. Pero yung kanilang security guard o supervisor, manager, hindi nag-offer ng tulong? Sabi po nung manager, nung nakausap ko po, bumalik po kasi ako doon after 2 days. Sabi ng manager, meron daw silang first aid pero hindi daw enough. So, nung sumigaw po ako na kailangan namin ng ambulansya, hindi po, tsaka lang tumayo yung manager, nakita ko po, tsaka lang humawak ng phone. Tumawag? Opo, tumawag. Tapos sabi nila, meron lang daw sila betadine tsaka cotton, which is hindi po enough para magamot yung sugat. Naintindihan natin yan. Pero dapat, sila mismo ang nagdala sa inyo, ma'am, doon sa pinakamalapit na ospital. Okay. Nataranta sila, so hindi sila ready pala sa mga ganong klaseng sitwasyon. Sa linya ng telepono, Nins, si Ma'am Editha Paras, yung branch manager. Sige, Nins, kung meron Ma'am tayong Editha Paras, information. magandang hapon po sa inyo. Ma'am Editha Paras. Ma'am Editha Paras, magandang hapon. Hello, good afternoon po. Okay. Ma'am, live po tayo sa Action TV at Radyo 5. Ninya Tuduran, kasama po ako ni Idol Rafi Tulfo. Ma'am, alam niyo na po itong nangyari kay Ma'am Maria Carmelita Madrid? Apo. So alam niyo na po ito. Ma'am, kaya po sila andito kasi wala daw pong tulong pang naibigay yung Mandawi Foam since nga po yung aksidente. Hello? Ma'am Editha, okay. Actually po, ongoing naman po yung proseso niyan kasi may insurance naman po nag-aasikaso na niyan. Okay. Ma'am, nakausap niyo po ba sila? Kasi I understand after 2 days po ay nagpunta pala yung anak pero wala daw po atang umasikaso sa kanya. Ay, nakausap ko po yan. Kami pong dalawang talaga magkausap niyan. Sige, Tapos yun na nga, sige. kinuha namin yung mga receipt and then pinoward namin sa insurance. Ma'am, sandali lang po, In-inform ma'am. ko Ito, magsasalita si Mr. Madrid, Sir John. Nung nagkausap po kami, tinanong ko yung mga requirements. Sabi ko, sige, isasubmit ko. Hindi, ang tanong ko nga, sir, Saturday. makisingit, ma'am, excuse me, Ma'am Editha, si Rafi Tulfo po ito, Apo, yes, Sir John. Nung mahatid sa ospital yung mother ninyo or succeeding days thereafter, meron bang pumuntang taga Mandawi para kumustahin kayo? Wala po. Wala talaga, never. Wala po. 1 linggo po kayo nandoon sa ospital, wala, ma'am, lalo na kay Ma'am Carmelita, kayong pasyente, walang dumalaw ng mga taga Mandawi. Wala po. Kaya yun pa po yung isang kinasasama ng loob ko. Okay. Yan po, Ma'am Editha. Apo. Narinig niyo na Pero po the sinabi following nila. day lang po dumating dito kasi wala rin po kami pagkilanlan sa kanila kasi parang emergency nga po yun nangyari nung tumawag din kami ng ambulance at that time.
hindi na rin nakaabot. Wala rin kaming sasakyan ng time na yun, sir. I know, yun nga po ma'am may malasakit na Opo. customer. Yes Sana po. po ma'am, isa man lang sa inyong tao doon, pwedeng security guard, pwedeng sales clerk, pwedeng bisor, na sumama. Kasi po, cargo nyo yun ma'am na aksidente siya sa loob po ng inyong establishmento. Para A, malaman yung kanyang kondisyon, and B, malaman kung saan ospital siya, and then later, pwede na nga po dalawin. Nakakasama nga po ng loob yan ma'am, na nadisgrasya, kahit man lang pakonsuelo de bobo, dyan po sa inyong establishmento, customer nyo po ito, sana man lang dinalaw ni siya ni si wala kumusta ka, ano bang may tutulong namin? Dapat to may ganun ma'am. Wala po Di ba ma'am? Opo. Sabi na natin wala po kayong first aid, yung sinasabi nga ninyo na kulang ko kayo sa kagamitan. Pero sana man lang ma'am, tinuruan yung inyong mga tauhan, kapag may nangyaring aksidente sa inyong establishmento, ang unang gawin ay kargahin ang pasyente sa inyong sasakyan at itakbo sa ospital. Ganun lang ho. Kasimple. Opo, yun naman po ang gagawin din po Hindi sana po ma'am, ang nangyari ma'am, ang nagtakbo sa ospital daw, nagmalasakit na customer. Paano ma'am kung wala nagmalasakit na customer? Hindi po kasi nagawa din kami ng paraan. Ako mismo tumatawag din po kami sa ambulance, pati yung gwardiya po namin, nakiano agad dun sa radyo nila. Niradyohan po agad kung saan meron sa barangay kasi na medyo nakaano din kami sa barangay. Kaya lang nung papunta na po, yun nga, may dumating na customer po. Sige po. Okay, good. Si Sir Jan, may sasabihin. Ano po, nung nagkausap po kami, unang kami nagkausap, aminado siya na hindi nga alam yung gagawin. Pangalawa, aminado siya na yung sumigaw ako na I need ambulance, doon lang siya tumawag ng ambulansya. Tapos doon lang nagkaroon ng commotion. Ayun po. So hindi talaga sila prepared. Opo, aminado rin po sila na may nakakatisod po doon sa place na yon. Noong time na bumalik po ako doon para tignan, ayos na. Naayos na. Opo. So ma'am, okay, tapos na yon at you learned something from this incident. Ano po ngayon ang may tutulong nyo sa kanila dito po lalo na sa inyong na-aksidenteng customer? Kaya po sila napunta rito dahil wala man lang daw pong tawag at wala pong tulong na natatanggap sila. Ano pong pwede nyong gawin? Sir, actually, may tawag naman po, kino-coordinate nga namin. Kaya nga, first time din kasi namin yan nalaman na nangyari sa store namin. So, nalaman namin na with insurance naman po pala. Kaya from there, in-inform ko ba yan si sir? Sabi ko, sir, insurance na po ang kakausap sa inyo. Kukontakin kayo. In-inform ko pa siya kasi excuse nanggaling na me dito, po. nang-investigate na rin dito sa area. So, Excuse, akala ko nga po, okay na siya. excuse me po, Ma'am Edita. Tapos yun nga po, nung finalo up ko nga, sabi nung tumawag sa akin yung insurance, sabi niya, ma'am, hindi pa okay kasi marami pong demand. Sabi niya, so may darating po dyang demand letter from sa attorney nila. As soon as matanggap nyo, i-forward sa insurance nga namin. So kaya alam ko, sabi ko, hindi pa pala tapos. So nung dumating dito, yun nga, pinorward ko nga rin yun sa insurance. Sandali lang po ma'am. Okay, sige. Ma'am, Si Ma'am Carmelita may sasabihin. Ma'am Carmelita. Excuse me po, na yung anak ko pa po ang tumatawag sa inyo para makipag-coordinate. Yung kung alam nyo naman na po yung number niya, kung meron po talagang kayong na tulungan kami, kung makikita nyo lang po at naramdaman nyo yung pain araw-araw na dala-dala ko. Alam niyo po, yun po wala pong walang katumbas na halaga. Hindi niyo po kaya bayaran yung pain na araw-araw at panaginip araw-araw na nararamdaman ko. Pero wala po kayo wala kayong kusa. Wala po kayong kusa. Trauma po ang tawag doon ma'am. Grabe na trauma ko talaga kayo. So ma'am, paano pong gagawin nyo to make amends? Ano po ang ibibigay niyong tulong? Andito po sila at kita nyo kanina pa umiiyak itong pasyente at hindi natin masisisi. Talagang masama po yung kanyang damdamin. Talagang masama. Ano pong pwede niyong gawin, ma'am? Pwedeng gawin ng Mandawi Foam Furniture Center. Yun nga po sir, kasi ongoing na po ngayon sa insurance. Wala na po sa kamay namin. Kasi nga at first, tinatransact namin kung ano pwede namin gawin. Okay. And then yung malaman nga po may insurance, si insurance na lang po ang bahala. Pwede po bang balikan ko kayo? Like tawagan. Kasi alam ko nagkausap na po yung insurance at yung attorney nila na doon na lang po makikita sa office. Wala Okay. pa po. Kausap po namin yung gumawa po ng demand letter na tumulong sa amin. Wala po sila Wala pa. pag-uusap. Walang tumatawag na insurance? Wala po.
Wala daw po ma'am. Otherwise, wala sila na dito ngayon kung satisfied po sila sa pag-uusap, kung merong kumukontak. Kaya po sila napunta rito dahil feeling nila napapabayaan po sila, ma'am. Sige po, kung gusto niyo po sir, babalikan na lang po sila kasi kanina kausap ko rin po yung sa insurance namin. Sabi nga nila, sige ma'am, balikan ko kasi alam ko yun ang naging usapan. Wala daw po. Nakikita po sila dun sa office po yata ng Sige attorney. po. Okay, sige. Attorney, si Mr. Jan Madrid. Miss Edita, lagi niyo pong sinasabi sa akin na it's within the insurance, it's within it's in process. Tapos last time before po kaming nag-check po ako ng phone ko kanina lang. Sinabi ko kapag napasa ko ba yung mga requirements gaano kabilis? Sabi mo mabilis lang. That was May. Ano na ngayon, July na. 2 months. Yun nga po, di ba sabi ko nga po, tutulong kami kung napasa naman po. Tinanong ko nga po, sabi niya, Napasa ma'am, na kasi marami po silang demand. Opo. Kasi Kailan sabi niyo po ko, nandun napasa? naman po lahat. Napasa ko na po Naisubmit ko yung lahat naman po ng napasa ko na po requirements. yung medical legal, yung mga pictures, tapos yung bill na iba. Napasa ko po siya Saturday. Paglabas niya po na ospital. Tapos tinanong ko po baka pwedeng abonohan muna naman daw. Tapos kayo na lang Correct. mangolekta sa Correct. I insurance. agree po, ma'am. Ma'am, Mag-ano sa Ma'am inyo? Edita, I agree. Dapat ho, pag sa mga ganitong sitwasyon, paano ho kung walang pera itong na-aksidente? So, sorry na lang siya. Buti na lang may pera po sila kahit papaano, may panggas bayad sa ospital. Sana ma'am, inaabunuhan muna ng kumpanya. Diba? And then later on, magpa-reimburse na lang kayo sa insurance company. Ganun Pwede naman po dapat yatang ganon. Pumapayag naman po. Kaya lang ang gusto yata nila sa amount is the total amount, hindi yung nabayaran lang po. Kasi nakita ko naman doon sa demand letter. Ma'am, Kasi pero at kung first nagpakita yun ko nga sila po ng yung- hospital bill, Alin po? bakit may pinakita ka ng mga Opo. bill? Meron Sa po. kanila na po. Yung demand letter po, late na lang po dumating yun kasi pinagawa pa namin. Ang sinasabi nila pati ako ma'am, kung nagpakita naman sila na mga dokumento at yung mga dokumente nyon napatunayan ninyo na talagang lehitimo at galing ho talaga sa ospital, then dapat abunuhan nyo muna ma'am. Tsaka po sir, every 2 weeks pa po kasi bumabalik pa rin po. Kasi alam naman natin yung insurance po company, they're not gonna pay 100%. May mga deductibles po yan, may mga co-share yan, co-pay. So kayo na ho mag-aabono muna. Willing naman po yung company doon. Kaya lang nga po, yun nga po yung hindi na rin kami nambalikan ng insurance ko kasi sila na po yung nakipag-usap nun eh. Okay. Kasi nung una nagpapaalam nga ako, paano ba ang bayaran nito? I-less ng ganito. Kung ito lang kasi yung amount lang from there, yun ang tinatanong nga namin. I So see. sabi nga nila, pwede naman abonohan. Opo. Kaya lang nung huli, sabi nga nila, makikipag-usap na lang with the insurance. Ganito na lang po gawin natin, ma'am. Okay. Kayo na lang po, since kayo ang branch manager, yung insurance company ay mas mabilis na makipag-usap sa inyo. Kayo po, itong inyong customer na complainant namin, kami din po kasama na mag-usap-usap para masiguro na maayos na po itong problema kasi pumunta na po sa amin para mapabilis. Pwede ba, Ma'am Edita? Ma'am Edita? Nakausap ko nga po siya. Inaantay ko lang po yung balik ng tawag nila. Sabi ko, ano na ba nangyari? Kasi kami sir, hindi naman kami na-update ng insurance kasi pagdating sa amin, parang wala na sa amin yung ano na yon. Kasi ang insurance company, ma'am, let me tell you about insurance companies. As much as possible, especially pag pipitsug yung insurance company, i-delay nila yung pagbayad. Marami silang mga hanaping requirements para makapag-delay sila ng pagbayad sa claims. Di ba? Sa experience po namin, kaya nga marami kami mga insurance company, dinimanda namin sa insurance commission dahil iniipit Lalo pa kung mga insurance company ng mga fly-by-night. Paano po bang gagawin natin ito, sir? Kasi di ba may demand letter and then meron silang sinubmit na mga payments lang from the hospital. Ano po bang i-follow up ko ngayon with the insurance? Itong demand letter nila or yung naunang Okay, kaya binayaran po sila lang nakapagbigay ng demand letter siguro dahil hindi po sila inaasikaso. Pero kung meron pong constant communication between you and then them, baka hindi na po tayo humantong sa demand letter. Ganito Hindi na lang po po. kasi po, sir, ang pagkasabi sa akin ng insurance, sila daw po nagsabi na antayin na lang yung demand letter kasi kinakausap yata sila. So kaya yun po ang instruction sa akin, ma'am, pwedeng pabigay agad pag dumating para once and for all matapos na. Yun Okay, ang pag nakausap po ninyong insurance, katulad nito, kakausapin kayo, hindi po sila may pag-usap sa insurance, sa inyo na lang po. Kasi syempre, baka hindi sila pansin ng insurance
dahil hindi naman sila nagbabayad ng premium kung hindi kayo. So kayo makipag-usap sa insurance, kakausapin kayo nitong mga complainant, and then base po sa mga ibibigay ng dokumento sa inyo, yung pong sisilin nyo sa insurance company. Di ba? Sige po. Pwede naman po. Ganun na lang po siguro. Bukas Sige ma'am, po. sasama namin sa inyong tanggapan. Ma'am Edita, salamat po. Ngayon pa lamang. Okay po. Maraming Magandang salamat hapon din po, Ma'am Edita. Okay po, good afternoon. Thank you po. Okay, Ma'am Carmelita, Sir John. Sige, bukas po sasamahan namin kayo sa Mandaue. Let's start from scratch. Yung mga nangyari noon, wala nang po ata yun dahil hindi ka nakaintindihan. Ang importante po, kumpletuhin nyo po yung amount na nabayad nyo, na gastos ninyo, and back up by receipts, hospital bills and everything. Babayaran naman po ng Mandaue kasi itong Mandaue Foam po, malaking kumpanya to, at may pangalan po itong protektahan. Hindi naman siguro nila sisirain ang kanilang pangalan because of that. However, yung insurance na nakuha nila para sa aking palagay, tanga. Kasi kung hindi tanga itong insurance company, agad-agad nabayaran na po kayo. Okay, sige po. Bukas so, yung isa sa mga reporter namin, sasamahan po kayo sa Mandaue. Maraming salamat Okay po, naman sir. kausap tong si Ma'am Edita. Mabait po itong Maraming si salamat po, Mr. sir, Mr. tsaka Salamat po ma'am. sa inyong dalawa. Thank you Magandang po, hapon sir. po. Thank you po. Sumbong at aksyon sa Wanted sa radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 090887 Tulfo o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Grabe ho talaga. Ayaw ko na ipakita yung picture kasi ayaw nga magpakita ni Ma'am Carmelita. Sabog yung mukha po. Alam mo yun, parang sa MMA na nabugbog. Di ba? Kasi ito daw mukha niya talagang tumama nung Yung sa mixed martial arts maano siya eh. na nakipagbugbugan. Ganun po. Halos mawarak yung mukha. Magang-maga. Mukha. Tapos naka-oxygen siya. Ibig sabihin, serious ho At talaga. pati yung ilong niya, di ba? Parang na-deform Mhm. yung ilong. Okay. Kaya ang payo ko sa inyong mga kumpanya, huwag iasa lahat sa insurance company. Agad-agad magbigay kayo ng ayuda. Abonohan nyo lang muna. Di ba? Para naman mapanatag ang kalooban ng inyong mga customer. At hindi magsasama ng loob sa inyo. Hindi pa rin mawawala ang tiwala sa pangalan ng inyong kumpanya. Di ba? Kasi Abonohan nyo. katulad nito, May pa pala to. And then, later on, kayo na mismo mag-bill sa insurance company, reimbursement na tawag niya, para ma-reimburse kayo. Kayo na maghahabol. Kayo na maghahabol. That's the same thing na we did nung maka-aksidente yung driver ko. Inabonoan na muna namin. Naawa kami sa driver. Walang pang-abono yung driver. Langan ba naman? Di makukulong yung driver. So yung opisina na lamang, nag-abono lahat doon sa disgrasya. Tapos habulin mo na lang si insurance. And then habulin na lang, ibibili na yung insurance. Ngayon, pag hindi nagbayad yung insurance kasi may mga copy yan, wala, i-absorb mo na lang. Magkano yung ganun. And para sa akin, I'm sure itong Mandaue Foam, wala naman silang balak na tumakbo, takasan. Misunderstanding lang to, miscommunication. At yung insurance lang may problema rito. Okay? Sige. Wanted. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.